sa ating minamahal na Principal Budoy Jr., palakpakan natin, at mga guro ng ating paaralan, ng aking paaralan, at mga magulang na nandito, mas excited kasi binibigyan ng recognition ang effort ninyo at higit sa lahat ng inyong anak. To the non-teaching personnel of Isauro Almario Elementary School, to the Boy Scout, alam niyo yung Boy Scout, hindi na usapan namin. Ay, sorry. Yung Boy Scout, nandun sa boundary ng Pasay. Ito, magulo yung lugar na yun. And when I found out na gano'n ang sitwasyon nila, sabi ko, hindi naman pwedeng gano'n. Boy Scout of Manila. Tapos para silang nakikipisan lang doon. I'm proud to say, State Boy Scout of Manila has its new home inside a new building in District 3 of Manila. Meron na silang magandang building doon na mabilis natapos in less than 2 years. Nagagamit na ng Boy Scout. Swerte yung mga batang scout kasi nung nasa Almario ko, Red Triangle kami. Naalala ko tuloy si Mr. Mercado. Hindi ko alam kung may kamag-anak pa si Mr. Mercado rito. But I saw the family of Mr. Mercado when I was in Baguio a few days ago. He's my teacher in practical arts or youth building namin doon sa gilid. But again, to the parents and students, good morning! Magandang umaga sa inyo. Mga bata, congratulations. Happy kayo? See? You'll be mas magpapatuloy ang pagiging masasayahin ninyo kapag kayo ay talagang nag-aral ng mabuti, sapagkat ngayong araw na ito, kayo ang bida kasi nagsikap kayo mag-aral ng mabuti. Maalala ko noon, hindi ko alam buti nga ngayon, yung bata aatin ng recognition day, uniformado. Kami, napapagalitan ako ng nanay ko. You know, when I was in grade 2, si Mrs. Nasese, tinawag yung nanay ko. Nung araw, pag pinapatawag yung nanay o magulang ng bata, takot na takot kami. Kasi malamang ito, makukulata na naman ako, hanger. Alam niyo yung hanger ng araw, ayaw na ayaw ng bata niyo. Maswerte yung mga bata kayo, pagka tumatama yung hanger sa kanila, nababasa. Nung araw, ang hanger, alambre. Diyos ko, pagka medyo matigas ang ulo ko nun. Oh, it's okay. Thank you. No, papagalitan na yung hanger mo. Ewan ko kung inabot yung hanger. Diyan ginagawa yun sa Luwalhati Street, bandang San Diego. So takot ako kasi sabi ni Mr. Seste, patawag mo yung nanay mo. Then mag-uwi ko sa bahay, sabi ko sa nanay ko, tawag kayo ng teacher ko. Sabi ng nanay ko, ano na naman ginawa mo sa eskwela? Hindi ko alam. Basta pinatatawag kayo ng teacher. So true enough, the following day, dahil hindi naman po pwede yung tatay ko. Yung tatay ko,
kailangan laging tumambay sa Pier 8. Yan sa alas 3. Kasi, alam mo naman ng araw, tarahan, front-on. Pag hindi ka sumagot, natawag ang pangalan mo, tatalon. Malatawag doon, malalagpasan ka. So, hindi siya pwede umabsent at pag-abang sa pier. So, nagpunta nanay ko at nakita ko sa pintuan, yan, yung building sa gilid, no? Sa arte. Nag-uusap si Mrs. Naseste at saka yung nanay ko. Pero nasa isip ko noon, ganyang edad ako, yari na naman ang wepax ko pag-away. Takot ako. So true enough, after umuwi, tanghali at pang-umaga ko, section 11. Kasi nung grade 1 ako, section 23. Tapos may naging masinong ako. Sa dulo ko ng walang hanggan section 23. Tapos naging section 11 ako. Tapos, uwi ako, uwi ko, galit ang nanay ko. Sabi sa akin, ikaw, sinabi ko sa iyo, mag-aaral ka lang. Siyempre, sinagot ko naman, nag-aaral naman ko eh. Yan nga ang problema eh. Bakit po? Bibigyan ka daw ng medalya dahil kailangan mong umatin sa recognition day. Siyempre, ako naman bata, walang knowledge. Inisip ko, anong mali kung bibigyan ako ng medalya? Nagagalit yung nanay ko. Kaya pala nagagalit yung nanay ko kasi namumag-problema siya. Kailangan daw bumili ang nanay at tatay ko ng long sleeves. Kaya kung nabanggit, maswerte yung mga batang ko, uniformado ang recognition nila. Kasi kaya nagagalit ang nanay ko. Sabi niya, wala kaming pambiling long sleeves. Paano ako atin ng recognition day? Yung bestida niya, kaisa-isang bestida, nasanda ka doon sa kanto ng Lakandula at Luwalati. Yung tindahan ng murang, second hand ng damit. May tindahan doon sa kanto. May tindahan ng sako at saka damit. Di madalit salita, dumating na yung takdang araw ng recognition katulad ng araw na ito sa mga anak ninyo. Walang nagawa nanay ko, kundi mapalad naman kami, may kapitbahay kami, kasing size ko, nakahiraman nanay ko ng long sleeves. But the problem is, yung kapitbahay ko, batang babae. Kaya ang long sleeves ko nung araw, o yung mga taga-50 dyan, yung mga dekada 80, shout out sa mga batang 80s. Yung long sleeves ng babae nung araw, yung miracles dito sa harap. So yun ang suit-suit ko. Simula pagitingan hanggang dito, naglalakad ako. Ako naman, wala naman sila kasi hindi ko alam kung babae yun o panlalaki yun. So true lang, umakyat ako sa entablado, sinabitan ang medalya ng nanay ko dahil ako'y na-first honor. Sino gusto maging first honor? Lahat kayo. Ano ang gagawin? Aral lang. Dito nagtapusan ng kwento. Sinabitan na ang medalya. Di ba gagaling nanay ko? Siyempre yung medalya Makati. Yung lace. Makati yung dito. Uwian na. Yan. Dito ang cake. Yan sa dulo dyan. Lalabas dyan. Gusto ko po pa rin yung medalya mo na. Uwi na kami. Maglalakad kami. Sabi na nanay ko, huwag mong tanggalin yan. Dinisplay ako ng nanay ko sa buong Kalipinan. Hanggang pauwi ng proud din pala. So, yun ang istorya ko
sa recognition day dito mismo sa atin. Now, my point is, mahirap ang buhay. But life should not stop there. We must pursue, and we must continue to pursue better things for our children. Sino makapagsasabi, katulad ng sinabi ni Principal Badoy, na may isang bata graduate ng Rosario Almario Elementary School. Basurero. Mahirap pa naman mukha ba akong basurero? Hindi. Parang imposible, no? Mukha ba ako sa boy? But my neighbor, my classmates, my teacher knows it very well. And that's the truth of the matter. Na ang basurero, produkto ng pampublikong paaralan, ay pwede palang maging mayor ng lungsod ng Maynila. So it seems impossible, but it's not. Laging may awa ang Diyos. Kaya sa mga magulang, proud parents today, and the teachers who are also proud for the students of Almario being recognized their effort in their academic journey, you must continue. You must continue to support your children, support your school, be active in the academic activities. Always do that. You will never know. You will never know. Doing this is showing gratitude that in this ground, in this corner, in this property, nakapag-produce ng mayor. Eh pagka minamalas-malas ko nung araw, mas muntik lang. Diba? Na maging presidente. But that's what Antanda brings. But it produces quality students. Our batch, ako lang siguro marahil ang kilala ninyo, pero gusto ko i-share sa mga teacher natin dito. Yung batch namin, doktor, engineer, mathematician, teacher. Yung batch namin, maraming na-produce, hindi lang ako. Ako lang yung siguro na kilala, artista, hindi ko naman kayo masisisi. Kalahin ko, artista yung bato. But our batch, these teachers produces so many professionals. Graduate in this school. That's why I want a better school ground, a quality school ground for your kids. Gusto ko maging maayos sana lahat ng eskwelahan ng pampubliko sa buong Maynila ay maging katulad ng Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Albert Elementary School, at Magsaysay High School. Better environment for the kids, better facility for the kids, and it's free. Matanggap ang anak nyo ng walang danyos sa inyo. So that whatever the private school, with regard to facilities that they have, it's the same, if not, at least better than the private school, yung public school sa lungsod ng Maynila. So muli, sa inyong mga proud parents and teachers, congratulations. And I hope someday magkita-kita tayo ulit. May awa ang Diyos. At sa mga bata,
Sino gusto maging doktor? Oy, ako, maswerte kayo. Sa matter of commitment to the people of Manila, may awan Diyos, nakabalik tayo. I will build school, college of medicine bigger in the city of Manila. Para lang magkaroon ng laman o panlasa yung sinabi ko. Alala niyo yung next story na fully air-conditioned bagong hospital ng Maynila? At naalala niyo yung lumang building katabi. Napansin niyo bakit hindi ko giniba? Because the end plan is to make Pamangkasang Luzon ng Maynila College of Medicine in that building. And that I am going to do. That more doctors, nurses, or medical field professionals, City of Manila will produce for them, for the future of our kids. Yung kakulangan ngayon, gagawin na natin para mapunan sa kinabukasan ng salin-lahi natin. That I promise going to do because yun yung nag-iwan. And I thought, gagawin din na yung ginawa. But then, we move forward to that. Mga bata, sino ulit magdodoktor? Nasa kamay. Dentist, nurse, PT. O yan ha, meron nag-aabang na sa inyong malaking school crowd someday. O sino gusto naman maging engineer? Abogado? Sino gusto maging vice mayor? Andiyan si Gigi Atienza. Ang aking partner. Sino gusto maging councilor? Sino gusto maging mayor? Ang dami ko na competition. I'm happy for you. Gusto nyo maging doktor, nurse, engineer, lawyer, and I'm happy for you and I'm happy for them. Gusto nila maging public servant. Wala nang pinakamasaya sa isang taong gobyerno kapag napabago mo ang katayuan at antas ng pamumuhay ng tao. Yan ang public service. The parents, are you proud of your school? Yes! Excited kayo mag-aral ulit, ano? Sinong graduate sa inyo ng Albanyo? Talaga? So lahat tayo mag-graduate ng Albanyo. So you know what I'm talking about. So muli, mag-iingat kayo. And I'm happy and grateful to our principal, the teachers, for including Chichi and I to be in these memorable moments for the parents and for the kids, your recognition. And last commitment to each and every one. Yeah, one. We will make Manila great. Araw at palain nawa kayo ng Kopay. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you.